Patunayan nila sa gawa. Eh, Huwag pag lang sa hindi nila salita. pinangatawanan nito, magrarally ako dyan. Isasabahan namin kayo. Huwag kayong magsosolo. Sinasabi ko sa inyo, Oho. kasi kayo nang gumawa nito eh. Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan eh. Sa puntong yun, meron nang na-initiate. At Okay. bawal na mula noon, mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang ganun ba? pang-20 na marami talaga Overwhelming. ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Pagka ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin? Ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Oho. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Mainit na mainit itong pinag-uusapang impeachment dyan sa Kamara. Oo. Kung napag-usapan natin kahapon, nasabi nyo ay dapat isang impeachment complaint lang kada taon. Paano kung may nag-file ng, di ba, may nauna na. Oo. Tapos may pangalawa. At meron pa yatang pangatlong magpapile. Ano ang mangyayari kapag may mga iba't ibang mga complaint? Pwede bang pagsamasamahin ito sa isang complaint lang? Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan eh. 20 grabe naman ko. Eh kasi puro sarswela na ito eh. Ganun ba? Kasi ba? Nabigla naman ako natasar. Pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarswela. Oho. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. So yun ang gusto nilang ipinta sa Kaya isip. lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen, Opo. sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng isang taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi ang pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Opo, Hindi yung filing eh. Okay. Yung operative board kasi, hindi yung filing. Kundi yung but the initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Oho. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa makatid, sa puntong yun, meron ng na-initiate. At Okay. bawal na mula noon, mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang ganun ba? pang-20. Technically, bawal na pala So yun. ngayon, Okay. hindi pa. Kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Tama kayo. Sa Opo, Justice parang Committee. tinanggap lang lahat ng Ang Secgen. palilitawin lang siguro nila Opo. ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo Opo. na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga Overwhelming. ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Oho. Yun ay sa pantaha ko. Sapagkat, kung talagang nakinig lang kasi sila din, babalik na naman tayo doon sa unang isyong pinagtatalunan natin eh. Opo. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Jen, hindi karaniwang tao ito, Jen, ha? Ayaw po naman. Oho.
kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang nagluklok doon sa magitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon, opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan kahit napanaginip niya lang dyan Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo, Kwento lang, panaginip lang. Na bigla kong nakita ang bansa natin. Talagang nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. O, hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Bayo naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip lang yun Totoo Ibig naman. sabihin, lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isipin mo yan din. Storm in a teapot. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto Opo, kahapon tinatalakay na natin yan, Kong. Ito babasahin ko itong para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isipin yung Ipinaliwat na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating kababayan. Tama naman ito Opo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Walang matinong isip na lalaban dyan, Kong. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kong. Kapag ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangingis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ay, opo naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako. Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo, walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa, Jen? Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito? Baka hindi nyo binilang, ako binilang ko meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako pag binasa ko isang bagay. Kasi yun ang importante, no? Yung pagkakaisa Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Ang tanong, naman. Nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung gano'n kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto, Jen,
Pwede bang maglubay kayo dyan? Parang ganun. Tantanan nyo na yan. Opo. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang ganun dyan eh. Oho. Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon. Di ba? Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Oho. Oo. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan. Sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Oho. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. Oh, so pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Oh. Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila kong, ito, minarinig ko yung isang nagsalita, mababatas din ata ito, hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon hong mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang Yun iminamatwid. po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatuwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan, malaman. Opo. Para naman, tayo naman, ay transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatuwid na yan, na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid? Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Ano. Pero, ano hindi niya? Yun ang matuwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi Opo. na hindi nila aaksyonan. Ang Okay. pinag-uusapan natin din, ano ba ang reaksyon ninyo? Oo. Ano bang gagawin ninyong reply o response dun sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron pa pong sumunod na isa, gusto lamang po naming ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, Oho. na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema Oho. sa kaso ni Francisco, sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, okay. pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapag-re-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. Oho. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Oho. Kahit ganun lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Nakakala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbakasakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, Opo. ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Tama Naging kayo. matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Iyon ang kanilang ikalawang impeachment complaint, Kong. Hindi mo ba nakikita
Oo. ang gusto nilang mangyari. Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanyag sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Itong mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Oho, totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Then, pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Kalaming madyaryo ka. Ay, opo naman. Ay, Pero pag ako ay tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung Opo. tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Opo. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Oho. Ni yung balat ng hopya, hindi na po na ano. Ano po Maniwala kayo? ka sa akin. Lagi kayo nilagay yung meanwhile, Mabuti na, samantala. Buti nga Mabuti kung na may lang. meanwhile. Oo, nga. mabuti na lang merong social media. Ayun na, yun ko. Kung sa bagay, yan ang... Hindi ba kayo nagtataka doon sa dalawang malapad na papel? Opo. Maniwala kayo sa akin. Parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga yan sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po ha. Oo. So talagang... Ngayon, balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakayo, napakahalaga niyan eh. Wala ka bang sasabihin, Nelson, 9 na beses Opo. na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Hindi Kaya ba nga dyan? Lahat nandun ng nga pagkakataon. Yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa, at nagkaisa, bilangin mo yan, siyam. Opo. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin Opo, May opo. nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson, kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Pagkakaisa. Sa ating Mga di ba? pagtitipon, opo, Ang ating oo. pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya Aha. ng mga magkakapatid Na magsitahang na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong Basta yun po, kung saan natatanda- pinagkunan. opo. Basta yung natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan dyan sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Oho. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti dyan, at huwag mong pagkaligaya bibiruin yan, Kong. Kaya nga nagdudulot Anong ng... kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Oo. Bahagi. Pagkakabahagi. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Ay, pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo? Selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas, Kong. Yan ay, Kundi yan ay Pero may sa jablo. pinagmulan yun Kayo kanyang mga siloso. Kayo kayong mga inggitin, may panibugo. Oo. Na mapapait. At kayo kanya ay nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa jablo. Sa Diablo pala Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Pero meron pa sinasabi Manunod sa ating ko, si Michael... Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan ka yung kaguluhan. Andyan yung kaguluhan. O hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Michael Sandoval, Jen, i-guess nyo ako dyan. Parang may tagabas.
Para may tagabasa. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. So, Ibang Michael Sandoval, yung gwapo noon pero hindi na masyadong gwapo ngayon. patunayan nila sa gawa. Eh, Huwag pag lang sa hindi nila salita. pinangatawanan nito, magrarally ako dyan. Isasamahan namin kayo. Huwag kayong magsosolo. Sinasabi ko sa inyo, Oho. kasi kayo nang gumawa nito eh. Oho. Huwag niyong bibiruin to. Hindi tayo nagbibiruan dito. Manifesto. Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. Oho. At saka hindi binibiro ang salitang pagkakaisa. Pagka ito'y biniro mo, sinasabi ko nga, magkakakampi-kampi tayo, di ba? Ito hindi nang galing sa itaas. Oho. Nang galing sa lupa, kanya. Totoo yan. Sa laman. At sa... Sa Diablo. Ayan. Buti na lang, naintindihan ito eh. Mabuti pa kung itong ito nagulat din ako eh. Itong official ng National Security Council, Jen Kong, National Security. Assistant Director General Jonathan Malaya. Si Yusek Malaya. No, kilala ko yan. Ang sabi niya, Kong, ito daw isinusulong ng Makabayan Black na impeachment laban sa Vice President is an attempt to create political mileage. Ha? Sinabi ko na nga kanina, nasa malapad na dyaryo silang lahat. Aba siguro talagang, nako, yan ang kanilang pinapangarap araw-araw. Yan naman mga dyaryo. Pinitik mo lang ang tenga nung ganon. Nandun sila lahat. Oho. Pero pagka sinasabi mo yung seryosong bagay, halimbawa, yung maaring paglabag sa saligang batas, na sa aking palagay dapat pagtalunan, sapagkat yun makakadisgrasya sa ating legal processes. Sabi ko nga sa iyo, ayaw man lang, kahit isang salita lang doon dyan, takot na banggitin na nanggaling sa akin yung salita na yun. Lalong-lalo na kung ipiprint ang aking litrato doon. Ganun ba? Palagay ko talagang may mangyayari sa buhay nito. Talagang yun ang kinatatakutan. Ang pangamba nila ay hindi ko siguro hindi ko alam kung gaano katakot sila sa akin dyan. Ay bagay ngayon naman kung mukhang second option na lang sila kasi ang kalimitan ngayon online na ang pinanonood, pinakikinggan ng tao kong kaya Binabasa. Ang binabasa ngayon. Anyway, Kong, Hindi saglit nila lang. naisip na baka Opo. nilagay nila yung litrato ko ron, baka lalong gumanda yung kanilang circulation. Yun talagang di ba? gagawin ho doon. Oo, ba't Lalo ba nasabi ngayon. yun? Baka mamaya i-print nga ang aking mukha doon. Makabawi-bawi sila. Saglit lang po, ihigop lang kami ng mainit na kape. Mainit ang ating talakayan eh. Oo nga. Pagka mainit daw ang talakayan, Nelson, Dapat palamigin ng kaunti. palamagin ng kaunti. Sabayan natin ang paghigop ng Supreme Pure Garlic Barley. Ayun. Binabalik na raw eh. Malapit Simula tayo mamaya. Ayun. Ayun. Sige.